Pero ang target niya, ang tiyan ko! Kita mo, ginamit yung kalan nyo! Aba, Yes! Nagawa ko! Woohoo! Isa ng panibagong araw. Papalapit na ang airship na sinasakyan ni Nagon sa lugar ng susunod nilang pagsusulit, kung saan gaganapin ang pangatlong bahagi ng kanilang hunter exams. Sa lahat ng kalahok, humihingi kami ng paumanhin sa matagal na paghihintay. Malapit na po tayo sa ating destinasyon, kaya magsipaganda na kayo. Mga kalahok, hayaan niyong ipaliwanag ko. Tulad ng nakikita ninyo sa inyong harapan, ang mga bumati sa inyo ay ilan sa mga bilanggong nakakulong Mga dito sa bilanggo? Trade Tower. Pinili sila ng Hunter Exam Committee upang pangasiwaan kayo dito bilang mga examiner ninyo. At ang kailangan ninyong gawin? Kailangan nyo lang naman silang matalo sa laban. 5 sila, pareho ng bilang ninyo. One-on-one ang mga laban. Isang beses lang pwede lumaban ng bawat isa sa inyo. Kahit ano pwede nyong gawin, pero hindi pwedeng magtabla. Magkakamit lang kayo ng panalo kapag sumuko ng kalaban. Piliin niyo ng mabuti ang pagkakasunod-sunod ng ilalaban niyo sa amin. Dahil sa batas ng nakalalabang, 3 panalo lang ang kailangan niyo at padadaanin na namin kayo. Simple lang naman ang patakaran, hindi ba? Yang batas ng nakakalamang na naman. Okay yan. Mas maganda nga yung diretsahan. Pero ang tunay na layunin ng mismong laban, hindi ganun kasimple. Mababawasan ang sentensya ng bawat bilanggo ng 1 taon. Para sa bawat oras na maantala nila ang pag-alis nyo sa lugar na ito. Sa makatuwid, ang tunay na layunin nila ay patagalin ang pamamalagi ninyo rito. Naintindihan ko na. Dahil may time limit tayong 72 hours lang upang makapunta tayo sa pinakamababang palapag ng toring ito. Napakahalaga ng oras para sa atin at yun ang dapat natin ipaglaban. Simulan na natin. Ako ang unang haharap sa inyo, kaya piliin niyo na ang ilalaban niyo sa akin. Ano na ngayon? Sinong gusto niyong maunang lumaban sa atin? Sabi nila pwede daw lumaban sa anumang paraan, walang bawal. Mahirap mamili ng itatapat kung hindi natin alam ang kakayahan nila. Malaking sugal nga yun kung wala kang alam. Pero wala tayong magagawa. Kung ganon, sige, ako ang... hindi, ako na mauna. Ginong Tomba? Ako na ang magsasakripisyo para makita natin kung anong balak nilang gawin. Sabihin na lang natin bumabawi ako sa mali ko kanina. Sandali! Sigurado ka ba? Oo! Isa pa, wala kang tiwala sa akin. Mas mabuti na lumaban na ako ngayon para magkaalaman na. Kaysa naman ako lumaban para sa inyo kung sakaling magkaroon ng tabla at ako ang magiging tiebreaker. Mas gusto niyo ba yun? Kung sa bagay may punto ka doon. Kaya, ako nang unang lalaban. Talaga bang seryoso ka? Talaga nabigla ako doon. Hindi ko akalaing gagawin to ni Tomba. Oo nga, wala sa ugali niyang magpakabayani. Sana maging okay lang si Ginoong Tomba. Ngayon naman, magkaayos tayo sa paraan ng pakikipaglaban. Kung payag ka, ang gusto ko deathmatch ang mangyari. Isang deathmatch? Sobra naman. Kailangan bang hanggang may mamatay? Masama ito. Dapat hindi siya pumayag sa ganong kondisyon. Sangayin ka ba? Kung yun ang gusto mo, sige, pahig ako! Deathmatch! Baliw ba siya? Pinahanga mo ko. Matapang ka! Kaya ba niya? Magaling.
Laban na! Wag! Suko na ako! Ha? Anyari? Baka naman biglang sumakit yung tiyan niya. Ano sa tingin nyo? Hindi rin. Tingin ko talagang naduwag siya. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Ang bata ka ran, panalo ka na basta sumuko ka sa laban, hindi ba? Suko na ako! Talo na ako! Komedyante ka pala. Kung yan ang gusto mo, sige panalo na ako. Ipinapaalala ko lang sa inyo na kapag nanalo kami ng 2 beses pa, talo na kayo. Ibig sabihin kapag nangyari yon, hindi kayo pwedeng umatras o sumulong. Kailangan yung pumirme sa lugar na to hanggang maubos ang natitira sa 72 oras ninyo at matapos ang hunter exam. Sana nga yun ang mangyari para mabawasan ang sentensya namin na mahigit 70 taon. Pasensya na, napilitin ako umatras. Hindi ko inasahan na mas nakakatakot pala siya ng malapitan. Traitor ka! Tama palang pagkakakilala ko sa'yo. Isa kang walang kwentang nilalang na mas masahol pa sa basura. Wala kang ibang alam gawin kundi manira. Ngayon mo lang nalaman yun? Grabe, ang hina naman ng utak mo. Taon-taon yun lang ang habol ko at hindi na ako magbabago. Ano? Ulitin mo nga. Ang hunter exams, wala akong pakialam dito. Hindi rin ako interesado makapasa. Libangan ko lang to, kaya ako nandito. Libangan? Tama. Yun naman ang totoong silbi ng hunter exams, hindi ba? Ang durugin ng mga ambisyon ng mga delisyonal na tulad ninyo. Ang makita mawalan kayo ng pag-asa at gumuho ang mga pangarap nyo. Yun ang nagbibigay tuwa sa akin. Lalo na't kung ako mismo sumisira doon. Walang kapatay ang kasiyahan nararamdaman ko. At dito ko lang yun nakakamtan sa hunter exams. Alam nyo, wala na akong balak maging hunter at hindi ko pangarap makapasa. Salamat sa tulad nyo. Naaliw ako ng gusto ngayong taon. Kaya kontento na ako. Hindi ko na problema yun kung bumagsak kayo. Walang iya ka! Gawin yan, Leorio! Kasi naman eh. Ganyan nga mismo ang gusto nilang mangyari sa atin. Ang mag-away-away tayo. Pero alam nyo, ang pakay talaga niya ay ubusin ang oras natin, di ba? Kung ganun, tama lang yung ginawa nitong si Manong. Huh? Yung nakalaban mo. Malamang isa siyang dating sundalo o mersenaryo. Kung nilabanan mo siya, siguradong una niyang dinurog ang lalamunan mo. Nang sa ganun, hindi ka na pwedeng magsalita at sumuko. Tapos malamang dinahandahan niyang pagpapahirap sa'yo hanggang maubos ang mahigit 70 oras. Siyempre, isa-isa dahilan kung ba't ako sumuko. Bakit bigla ka namutla? Nakakapanghinayang at naudot ang plano ko. Uunti-untiin ko pa naman sana ang pagpapahirap sa kanya hanggang maubos ang natitirang oras nila. Huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala. 2 panalo na lang ang kailangan natin at talo na sila. Tama ba yon? Sa ngayon, kailangan natin ng 3 panalo sa 4 na natitirang laban para makalusot tayo dito. Okay, sino nang susunod? Ako! Ako naman ang lalaban! Sigurado ka ba? Oh! Okay lang yan. Hindi naman mukhang kalakasan ang makakalaban mo. Kahit na, huwag ka pa rin magiging kampante. Kahit patpatin siya at mukhang mahina, tandaan mo, Gon, kriminal pa rin yan. Oo, alam ko yun. Unang laban pa lang at nalagay na sa alanganin ng grupo ni Gon dahil sa ginawa ni Tomba. Ngayon, si Gon naman ang lalaban. Pero ano naman kaya ang binabalak gawin ng kalaban niyang si Setukan? At manalo kaya si Gon sa kanya? Ang bilang ng mga aplikante nung magsimula ang 3 bahagi ng exams ay 40 at nabawasan na yun ng isa. 39 na lang silang natitira.